Hello everyone! Welcome back po sa ating channel. Ngayon po, ang pakikita ko sa inyo ay paggawa ng isang arrangement, flower arrangement. Kung hindi nyo na po itatanong, ito po isang skills din ng yung host, si Bondatsky. Hindi lang po magluluto, not only food, sanay din po tayo magbulaklak. And FYI, ito po ang isang dahilan kung bakit po tayo nakaalis sa Pilipinas. I had a chance to go abroad, open doors for me, nakahanap tayo ng trabaho sa ibang bansa dahil po sa pagbubulaklak. At dahil doon, mas lalo tayo na-develop kung paano mag-arrange. So ngayon, kalimutan muna natin mga kaldero at mga sibuyas bawang. Bulaklak muna tayo. Today I'm going to show you some one simple arrangement. Mostly, ginagamit to sa mga centerpieces or especially ngayon sa mga Christians, ginagamit to sa mga padasal. First, I'm going to show you the materials I'm going to use. We have the foliage, white corn, papua, our fishtail palm, and then our foam, at least 1/3 size. Ating small pot, tinali ko na siya para mas mabilis tayo. And then, a very simple flower. Chrysanthemum, yellow and white. Dito sa atin, kung tawagin ito yellow balls. Pero consider ito sa family ng mga chrysanthemum. And then, ito pang isa. Sa Pilipinas, kung tawagin ito ay azucena. But in other countries, we call it tuberose. So, ayan. I think we're done. Pwede tayo magsimula. So, let's start. First, para madali sa ating gumawa ng small round arrangement, kailangan meron tayong base na tinatawag. Meron tayong susundan. Especially sa mga beginners. Para hindi tayo mahirapan, kunin natin yung gilid. Ayan. Diba? Very simple. Especially itong papua, maganda siyang gamitin sa mga ganitong arrangement. See? Mag-create muna tayo ng base. Para pag nagbulaklak tayo, madali, lalo sa mga beginners. Ngayon, pag sanay na sanay ka na, kahit mga ano pang bulaklak o whatsoever, dahon, matatapos mo to. So, yan. Kaya naman itong papua, puno agad yung arrangement. Tayo tayo. Ako hindi komportable. Para hindi matatapos pagka nakaupo. So, ayan. See? Dahon pa lang, di ba? May shape na siya. By the way, additional information. Kung sakaling maubos nyo yung leaves ito, yung mga older stems or trunks, pwede nyo itanim ito. Tumutubo siya. Inabahan nyo pa, di ba? Ayan. Maybe next time, mapakikita ko naman yung mga arrangement para sa urn. Diba, hindi nyo natatanong. Pandemic ngayon. At, sorry to say, sad to say, ang declaration ng mga pumapano nating kababayan is COVID. So, ultimano, susunugin, ilalagay sa urn. So, kailangan nila ng bulaklak. So, one time, pagka tayo nagkaroon ng order, pakikita ko sa inyo yung mga arrangement natin para doon. But for now, let's finish this round arrangement. See? Sa foliage pa lang, round na. So kung maglalagay tayo ng flowers, it's easy for us to follow the shape. So ayan. Tapos na tayo sa papua. Kailangan natin mamaya. Ngayon, kung gusto yung dagdagan ng other leaves, pwede naman. Katulad dito, lagyan natin ng white corn. Para mas dagdag volume, dagdag arte, lagyan natin ito. In the middle. So, ayan. Ayan. Okay? Very simple, di ba? Ngayon, lagyan natin siya ng top flower. Kumbaga pinakatuktok. Ayan. Dito na magsisimula yung ating pag-shape.
So, depende pa rin yan sa inyong desired height or size ng arrangement. Pwede mo palakihin, pwede mo pataasin. Pero by the way, pag tinataas mo to, one thing for sure, lalaki ang arrangement mo, kaya alalay din minsan. Yan. Sa India, kung tawagin nila ito, sabi nila, ito yung jasmine. Kasi sa gabi, yun yung oras, yung time na nangangamoy siya. Ang bango niya, mabango. Ayan. Ayan, diba? Meron siyang pinaka-top flower. So ngayon, let's remove this one. So ngayon, para makreate natin yung dimension ng circle, ng round, maglagay tayo ng bulaklak. Paikot naman. So let's start with the white. Malaking bagay ito, especially for moms na hindi maraming free time, hindi nakakalabas. Lalo pag nag-uundas. Diba? Nari natin, baka mag-negosyo pa to. Alam niyo naman ngayon, online lahat. Pagkain, bulaklak. So, ayan. As you can see, nilalagyan natin yung mga gada kanto niya. Every edge, may flower. Hanggang sa makreate natin yung circle. So, ayan. Tingnan mo. Isisimula na siya mabuo. Sa isang stem ng chrysanthemum, malago siya. So, pwede natin siyang gamitin pa isa-isa. So, mas nakakatipid tayo. As you go. So, ayan. As you can see, diba? Bilog na siya. And additional information, pag kayo nagtutusok, nagkakat ng flower, make sure na patalim siya. At pag binaon nyo, baon nyo ng gusto para hindi nabubunot. Okay? Especially pag nag-deliver, hindi mo bubunot. So now, lagyan natin to ng shade. Kasi, naglagay tayo ulit ng bulaklak dito, magiging butas yan. So, kailangan takpan muna natin. So, we're going to use again the papua. Diba? Naganda itong papua kasi malambot tingnan. It's very easy to cut. Tsaka class. Diba? So, ayan. Ayan. Kung sa tingin nyo, natakpan na yung gilid niya, pwede tayo ulit maglagay na second round ng chrysanthemum. So by the way, para hindi dull tingnan, lagyan natin a bit or touch of yellow. Lagyan natin ng green balls. Total, nag-start tayo sa white, then yellow, then white, then yellow. Oops, sorry. Ayan. But, on the second layer, second round, hindi na dapat siya ganun kataas. Kailangan yung top flower lang ang mataas. Kasi yun ang middle, center. Ayan. Sabi ba? Hulog natin yung mga fish tape. Kasi siya, pwede malit ang ating table. Kasi dito talaga ang workshop natin eh. Kasi kung doon tayo sa tindahan ni nanay, ay maingay. Hindi tayo makakilos ng ganitong paluwag. So, ayan. Yung second round, meron na siyang yellow. So, balik tayo sa white. So, ang lago ng chrysanthemum. So, kung ito yung negosyo, ito yung bibenta mo, kita ka. Dahil, hindi mo siya nagagamit per stem. So, every layer, pababa ka ng pababa para hagdanan. Ayan. O, diba?
Kung sa tingin nyo medyo maliit yung bud, yung flower, dagdagan natin para balance yung equal or balance yung flowers. Ayan. See? So, may bulaklak na siya. Mag-o-open na naman yung floral foam. So, kailangan natin takpan. Again, we use our foliage. So, ayan. Actually, matagal ko na itong ginagawa eh. Pero hindi ko na naisipang isama natin sa ating, i-upload natin sa channel natin. And I hope you do like this one. So, pagbaba, sabi sa'yo, parang stage yan. So, enough of the white. Dilaw naman. Dilaw naman ulit. Kaya hindi boring ang kulay. Sunod natin sa white. Ayan. Diba? Natin layer. Sunod natin dito. Pinakababa. Okay. One more. So again, nag-open na yung gilid. Lagyan natin dito ng kapwa. Diba? Simple lang, no? Napakasimpleng gawin. At pwede pagkakitaan to. Lalo pagka-undas. Diba? Mahal ang bulaklak doon, mahal ang arrangement. Siyempre, hindi lang flowers ang binabayaran doon, pati yung arrangement. So, kung meron ka namang spare time para lumabas ang bulaklak, saka ng dawa, at gawin mo to. So, ayan. Takip na. Let's make sure na wala siyang butas para magandang tingnan. Okay, again, we continue with the flowers. Medyo lubog na natin kasi ito na yung upper part. Lower part. Hindi naman kailangan pantay-pantay kasi magmumukha siyang matigas. Dapat normal na, parang mukha siyang natural. Tapos ibang bansa, kahit ganitong maliliit, siguradong very expensive kasi maganda ang bulaklak doon. Siyempre dito sa atin, kahit pa paano, natitipid yung mga Pilipino. Kaya normal flowers lang. Ordinary flowers ang ginagamit natin. Dinadagdagan natin konting magic lang sa pag-arrange para gumanda. So, what do you think? Okay na. Kaya may butas pa. Diba? Napakasimple, diba? O, kanina, halos wala siyang korte, pero ngayon, nakita nyo na? Bilog na. Hindi kasi mahirap simulan kung meron na kayong dimension na bilog. Ayan. Hindi kayo lalagpas. Dito tayo. Ayan. So, ngayon, ngayon buo na siya, pero parang kulang pa rin, di ba? For me, parang kulang pa rin. Dahil para siyang matigas ang dating. So, sa isang arrangement, para medyo lumambot ang dating ng arrangement mo, we will add some filler. And ang gusto kong filler is yung ating aster. Ayan. Okay? Sa ibang bansa, meron tayong variety nito. We call it gypsophilia.
Meron din sa Pilipinas, pero more expensive yun kasi imported ng Gypsivillia. But this aster is locally produced and planted here in our country. So again, simulan natin sa baba. Ay, di ba? Di ba? Napakasimpleng gawin. Yan. Nung una, ayoko nito pagbubulaklak eh. Hindi ko kalahin ako pa ang makakaalis dahil sa ganitong way of skill, ganitong pagtatrabaho. Yung iba nagtatanong sa akin if there's such a school para doon sa mga floristry. Sabi ko, kahit anong school pang itayo nila dyan, it's all up to you. Kailangan itong, mahalin mo yung pagbubulaklak. And you have to be creative. Use your imagination. Hindi to, when you turn that, hindi ganun to. Kailangan gusto mo. Para gumanda yung arrangement. So you can create your own style. So, ayan. Diba? May flowers na, may aster na yung gilid. Diba? Paikot lang. Very simple. Ayan. Iikot yun, di ba? Mukha na siyang malambot kasi meron siyang fillers. So ngayon, para mabuo siya, mas gumanda lalo, iakit natin dito yan hanggang top. So, lagyan natin yung taas. Dito tayo simula. Dot. And again. Move again. Diba? Madali na siyang gawin. At nakakalibang. Especially sa mga nanay, yung mga maraming spare time dyan, may budget para gumawa nito, nakaka-relax. So, lagyan natin yung middle. Ikot lang yan. Ayan nyo, this Friday, meron tayong isang client na nakipag-close deal na sa akin. Birthday ng kanyang wife, so I have to make one special bouquet for her. At dito ko rin gagawin. Pakita ko sa inyo, yun ang i-upload na next time. Okay naman tayo. At talagyan natin sa description below ko yung mga materials na nagamit ko rito. Para pwede nyo sundan. For beginners, I would suggest panoorin nyo to. Dito mahahasa ang skill nyo sa pagbubulaklak sa ganitong arrangement. So, ayan. Diba? Very simple but very elegant. So, dito pa. Tingnan nyo, kulang pa. Tignan natin. Okay. So, marami pa tayong spray na flowers. So, kung sa tingin nyo, meron pa siya mga kulang, well, then, dagdagan natin. Kasi
Kasi syempre, isa sa arrangement, kailangan din isipin mo yung budget. Hindi pwedeng lagay ng lagay. Hindi tayo asenso pag ganyan. Lugi tayo parate. Kailangan balance lang. Balance, but in a way, yung satisfaction ng client, yun ang mahal ka. So, ayan. I think we're done. Anong kulang? So, look. Very simple. Diba? Napakaganda niya tingnan. Kasi syempre may additional color which is yellow. Nabuhay yung kanyang arrangement, kanyang style. Hindi boring tingnan. Ayan. Okay, I think it's already balanced when it comes to color and the shape. Okay. I hope you like this arrangement and tulad ng sabi ko, next time naman ang gagawin natin is a bouquet of roses. We'll probably mix flowers. So just like what I have said, I'm going to put this on the description below, lahat ng materials na nagamit natin. Okay? So maraming salamat. I hope natulungan ko kayo yung mga gusto magbulaklak for beginners. Sana nakakuha kayong kahit konting kaalaman. So, till next time. Bye!